Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 991-1010. Kabanata 991. Ngayon, medyo magaspang na ideya si James na ang nabigong plano mula noong isang siglo ay ang dominahin ang mundo gamit ang Guvenom. Nanguna rito ay ang Mavericks, isa sa tatlong pangunahing pamilya ng sekta ng Go. Siyempre, hindi lang sila ang nasasangkot. Maraming iba pang puwersa ang dapat na gumanap ng bahagi sa plano. Kung paano natapos ang plano at ang sikretong hawak nito, maging si Maxine ay walang kamalay-malay. Ngayon, ang plano mula sa isang siglo na ang nakalipas ay bumalik sa pagkilos. Kailangang matigil ang mga sangkot. Nga pala, ano ang plano mong gawin sa lahat ng kayamanan na ito? Tanong ni Maxine. Nagkibit-balikat si James at sinabing, I never expected that Madeline, the person in charge of Centennial Corporation, will try to stop me. Ngayong umalis na ang Blythe King at ang mga helicopter, mas mahirap ibalik ang mga gintong brick na ito. Napaisip si James. Pagkaraan ng ilang segundo, nagpatuloy siya, worst comes to worst, hihilingin namin sa God King Palace na ibalik sila. Hindi mo dapat, nagmamadaling sabi ni Maxine. Kasalukuyang hinuhulaan ng lahat kung aling panig ang God King Palace. Dahil nagtataglay ito ng napakalaking lakas, hindi nararapat na ipakita natin ang ating kamay pa lang. Pagkatapos ng lahat, malalaman ng lahat ang palasyo ng Diyos Hari ay nasa panig mo kapag nakatulong ito sa iyo na ibalik ang yaman na ito. Napaisip si James sa sinabi niya at sumang-ayon sa pagsusuri niya. Ang palasyo ng Diyos Hari ay ang alas sa kanyang manggas. Hindi pa niya ito maipahayag. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Nakatali si James. Ang kayamanan na ito ay walang trilyong dolyar. Kung wala ito, hindi nila magagawang manalo sa isang matagalang pakikibaka laban sa Centennial Corporation. Ang ilang daang bilyon mula kay Blake ay hindi sapat. Umiling si Maxine at sinabing, hindi ko rin alam. Sa anumang kaso, ang God King Palace ay hindi dapat magpakita mismo. Bukod kay Lolo, walang ibang nakakaalam sa kanila. Gagawa tayo ng paraan para makuha ang pera. Sa tingin ko iyon lang ang paraan sa ngayon. Tumango si James. Nakaupo ang dalawa sa harap ng siga sa buong magdamag, pinag-uusapan ang martial arts at ang kasalukuyang political dynamics. Sa isang kisap mata, sumikat na ang araw. Tumayo ang dalawa at umalis sa Mount White. Dahil nakaalis na ang helicopter, nakatawid na lang sila sa mga bundok para makaalis sa lugar na ito. Pagkatapos, pupunta sila sa isang kalapit na lungsod at bumili ng itim na tiket sa eroplano. Kahit na ang landas ay mapanlin lang, sila ay mga martial artist. Dahil dito, hindi ito big deal para sa kanila. Pagsapit ng tanghali, bumaba na sila sa Mount White. Pagkaraan ng mahabang paglalakad sa kalsada, pinahinto ni James ang isang sasakyan na dumaraan at hiniling sa driver na ipadala sila sa isang kalapit na lungsod. Nang makarating sila sa lungsod, madilim na ang langit. Dahil ito ay isang maliit na lungsod, walang mga paliparan, kaya maaari lamang silang tumawag ng taxi at magtungo sa isang lungsod na may paliparan upang bumalik sa kabisera. Kahit na gusto ni James na bumalik sa Kensington, nag-aalala siya tungkol sa pabago-bagong sitwasyon sa kapital. Isa pa, dahil isinapubliko ni Madeline ang mga litrato, nababahala na siya sa pagbabalik ni Maxine ay masangkot ang mga kaidan. Sa departure lounge ng airport sa isang lungsod malapit sa Mount White, inilabas ni James ang kanyang telepono at tinawagan si Quincy para magtanong tungkol sa sitwasyon sa Kensington. Nalaman niya na ang Masaya Corporation ay nagsimulang manligaw sa ilang maliliit na negosyo ng palihim. Gayunpaman, longevity. Walang tigil na hinahamon ng mga parmasyutiko ang iba pang mga ospital at parmasya, na nagpilit sa kanila na magsara ng tindahan. Malubha ang sitwasyon. Okay lang ba si Cynthia? Tanong ni James. Sagot ni Quincy, stable na ang kondisyon niya.
Siya ay nagsasanay ng martial arts ng mahigpit. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Pupunta ako sa kapital at babalik ako sa Kensington sa loob ng ilang araw. Tawagan mo ako kung meron. Nakuha ko. Busy ako ngayon, binaba ko na. Binaba ni Quincy ang telepono. Si Maxine, na nasa tabi ni James, ay sumulyap sa kanya at nagtanong, ayos lang ba ang lahat sa Kensington? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 972. Universal Hospital lang ang nanggugulo. Lahat ng iba ay maayos sa ngayon. Magaling iyan. Nakahinga ng maluwag si Maxine. Nga pala, sino ba talaga si Mr. Gabriel? Tanong ni James. Umiling si Maxine. Hindi ko rin alam. Hindi ko nga alam ang buong pangalan niya. Nabalitaan ko lang sa lolo ko na sobrang lakas niya. Siya ay hindi bababa sa ika-6 na ranggo. Naabot man niya o hindi ang ika-7 ranggo ay lampas sa akin. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalakasan si G. Gabriel. Nanatili siyang tahimik, nag-iisip. Makalipas ang halos 2 oras na paghihintay, sumakay sila sa eroplano at bumalik sa kabisera. Pagdating nila, alas 6 na ng umaga. Paglabas ng airport, nagtanong si James, babalik ba tayo kaagad sa Cadence? Oo, tumanggaw si Maxine. Iyon ang plano. Pagkatapos, tumawag siya ng taxi, at sumakay ang dalawa. Bandang alas 7 ng umaga, nakarating sila sa front gate ng mansyon ng mga Caden. Maraming katulong ang nasa labas na nagwawalis sa mga nalaglag na dahon. Bumalik ka na, MS. Maxine, bati ng isang katulong. Lumapit ang katulong kay Maxine at mamulong, hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero ang Panginoon ay sobrang galit na galit kagabi. Mag-ingat na huwag siyang magalit. Nang marinig ito, kinilig si Maxine. Malungkot na ekspresyon ang suot ni James. Tila ipinakita ni Madeline kay Tobias ang mga litrato. Baka hinayaan pa niyang umikot ang mga litrato sa kanilang bilog. Napatingin si Maxine sa front gate. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay mga pintuan iyon sa impyerno. Sa sandaling tumuntong siya sa premise, kailangan niyang maghanda para sa kung ano ang darating. Hindi alintana, humakbang siya pasulong. Sumunod naman si James sa likod. Wala masyadong tao sa mansyon ng mga Caden dahil madaling araw pa lang. Dumiretso si Maxine sa courtyard. Sa gazebo ng courtyard, makikita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang lotus position. Naglabas siya ng nakakatakot na aura. James at malabo na nakikita ni Maxine ang materialized energy flow na umiikot sa paligid niya. Nagbuo ito ng magnetic field na nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, si Maxine ay naglakas loob at lumapit kay Tobias. Bumalik na ako, Lolo. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong bakuran na walang laman. Binuksan ni Tobias ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, biglang huminto ang daloy ng enerhiya na umiikot sa paligid niya. Pagkatapos, hinampas nito ng malakas si Maxine. Pinalipad si Maxine. Bumagsak siya sa lupa at samukan ng isang subo ng dugo. Tumayo si Tobias. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harapan niya. Itinaas niya ang kanyang palad na puno ng true energy. Anong ginagawa mo? Napatigil si James kay Tobias sa oras. Tobias, apo mo siya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi pinansin ni Maxine ang kanyang mga sugat, nagmamadaling bumangon si Maxine at lumuhad sa harap ni Tobias. Maxine, alam mo ba ang ginawa mo? Masungit na ekspresyon ang suot ni Tobias. Nanginginig sa takot si Maxine. Paliwanag ni James, kasalanan ni Madeline. Dinala niya ang 4 na tagapangalaga, na mga subordinate ni G. Gabriel, sa Mount White. Nahulog kami sa bitag niya dahil nataman ang mga acupuncture point namin. Pareho kaming inosente. Isara mo ang bibig mo, saway ni Tobias. Siyempre alam kong kinukulam ka. Ngunit, maniniwala ba ang mga Blythe sa iyo? Oh, Maxine, paano ka naging pabaya sa kabila ng pagiging tuso ni Madeline? Pinapahamak mo kaming lahat. Parusahan mo ako sa aking mga pagkakamali, Lolo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 973. Hindi nang ahas si Maxine na magbitaw ng isa pang salita. Nakaluhod siya sa lupa, inihilig niya ang kanyang ulo sa kahihiyan at hinintay ang parusa ni Tobias.
Nakasuot ng galit na galit, itinaas ni Tobias ang kanyang palad kung saan nakalap ang true energy. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na hampasin siya. Sigh. Maya-maya, huminga ng malalim si Tobias at binawi ang palad. Sinubukan ni James na tulungan si Maxine na makatayo, ngunit tumanggi ito. Hindi siya nang ahas na tumayo nang walang pahintulot ni Tobias. Tumingin si James kay Tobias, na galit pa rin sa mukha, at sinabing, walang kinalaman si Maxine dito. Kasalanan ni Madeline ang lahat. Hindi mo dapat inalis sa kanya. Ikinaway ni Tobias ang kanyang kamay at bamantong hininga. Sige, ngayon na, baka tumayo ka. Tumayo si Maxine at nanatiling tahimik. Pagkatapos, iniutos ni Tobias, na dismiss ka na. Naiintindihan. Tumalikod na si Maxine para umalis. Si Tobias ay tumungo sa gazebo habang si James ay nakasunod sa likuran. Sabay na umupo ang dalawa. Napabuntong hininga si Tobias. Alam kong hindi niya kasalanan, pero may ideya ka ba kung ano ang kinakaharap ng mga Kayden? Hindi lang yung tatlo. Mga pamilya kundi pati na rin ang iba pang mga sinaunang martial artist. Dapat mabuo ang mga Kayden. Nakipag-ugnayan sa makapangyarihang mga kaalyado upang magwagi sa martial art conference na magaganap sa loob ng ilang buwan. Kung hindi, kami ay sasailalim sa pagkubkob at malipol. Alam ni James kung gaano kahirap ang sitwasyon ng mga Kayden. Ang kasal sa politika sa pamilya Blythe ay isang huling hakbang. Sabi ni James, dahil dumating na ang mga bagay-bagay, wala nang silbi na ilabas ito kay Maxine. Ang ating prioridad ay dapat na malutas ang isyong ito. Oo nga pala, may gusto akong itanong sa'yo. Magsalita ka, sino ba talaga si Mr. Gabriel? Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sumagot si Tobias, hindi ko rin alam. Ngunit, kung kailangan kong hulaan, siya ay dapat na isang inapo ng Gusek na natalo noong isang siglo. Ang alam ko lang ay nagtataglay siya ng matinding lakas. Siya ay nasa ika-6 na ranggo, marahil kahit na ika-7. Nagtanong muli si James, ano ang naudlot na plano mula sa 100 taon na ang nakalipas. Ngayon na si G. Gabriel ay isang kaaway ng estado, alam ni James na kailangan niyang lubos na maunawaan ang sitwasyon upang makabuo ng mas mahusay na mga paraan upang harapin ang usapin. Umiling si Tobias, wala akong masyadong alam dito. Ang alam ko lang ay iminungkahi ng Gusek na samantalahin ng bansa ang pagkakataon at salakayin ang mga talunang bansa pagkatapos maitatag ang Sol. Gayunpaman, ang kanilang panukala ay tinanggihan, kaya ang digmaang sibil sa Gusek. Hindi pa ipinanganak si Tobias 100 taon na ang nakalilipas. Kaya, narinig lamang niya ang nangyari sa Grand Patriarch. Samantala, ang Grand Patriarch ng Cadence ay 20 taong gulang lamang 1 siglo na ang nakalilipas. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli niyang ipinakita ang kanyang sarili habang sinasanay niya ang kanyang closed-door meditation. Dahil hindi rin alam ni Tobias, hindi na siya tinanong pa ni James. Sa halip, binago niya ang paksa at nagtanong, paano dapat lutesin ang kasalukuyang krisis. Sinabi ni Tobias, nagsimula ang lahat sa mga kwadro na protektado ng Ancient Four. Matapos manako ang mga painting ng iba pang 3 pamilya, lahat sila ay naniniwala na ang mga Kayden ang nasa likod ng pagnanakaw. Sa kasalukuyan ay mayroon kaming 2 pagpipilian. Isa, nakita namin ang salarin sa likod ng pagnanakaw. 2, nanliligaw kami ng mga kaalyado at lumalaban sa 3 pang pamilya sa Martial Art Conference. Wala akong ideya kung sino ang nagnakaw ng mga painting. At kaya, naghahanda na ako para sa pangalawang opsyon. Gayunpaman, ang lahat ng aking pagsisikap ngayon ay walang kabuluhan. Sigh, napabuntong hininga si Tobias. Ang mga Kayden ay nasa loob ng libu-libong taon. Para isipin na mamamatay kami sa kamay ko. Nagkasala ako sa pamilya. Pinabayaan ko ang mga ninuno ko. Wala na bang ibang paraan para maresolba ang isyu? Kumunat ang noo ni James. Oo, meron. Biglang inangat ni Tobias ang ulo niya at tumingin kay James. Tanong ni James, ano iyon? Sinabi ni Tobias, nabuksan ang lahat ng iyong mga meridian. Ikaw lang ang may kakayahang gawin ito kahit na hindi pa naabot ang ika-5 ranggo. Ang iyong true energy ay tumataas sa napakabilis na bilis. Hanggat maabot mo ang ika-5 ranggo bago ang komperensya ng martial art, magkakaroon ng isa pang highly skilled martial artist ang Cadence na magbabago ng mga alon. Sapat ba iyon, Bagaman?
Nagdududa si James. Kahit na ang pag-abot sa ikalimang ranggo ay magbibigay sa kanya ng napakalaking lakas, hindi ito magbabago ng anuman sa engranding pamamaraan ng mga bagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 974. Kung tutuusin, maraming martial artist sa Seoul ang umabot sa 5th rank. Sabi ni Tobias, kahit hindi gaano, may chance ka pa rin. At saka, baka makapasok ka pa sa ika-6 na ranggo kung magsisikap ka. Naniniwala ako sa'yo James. Nasa iyong mga kamay ang kinabukasan ng mga Kaidan. Gagawin ko ang aking makakaya. Hindi nang ahas si James na magbigay ng kanyang assurance. Kaya lang niyang gawin ang lahat para magsaka sa susunod na 2 buwan at humanap ng paraan para maabot ang ika-5 ranggo. Sa ganoong paraan, hindi lamang siya magkakaroon ng paraan ng pagtatanggol sa sarili, ngunit mareresolba pa niya ang kasalukuyang krisis ng mga Kaidan. Gayunpaman, hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan si Tobias. Kahit na sa labas ay mukhang isang mahabagin na matandang lalaki, natatakot si Maxine sa kanya. Dahil alam niya ang tunay na ugali nito. O kung hindi, hindi siya umaasal sa ganoong paraan. Nabasa mo na ba ang martial art manuals na iniutos ko kay Maxine na dalhin ka? Oo, meron ako. Binalaan ni Tobias si James, mga Kaidan martial arts iyon, hindi limitado sa mga tagalabas. Tandaan na huwag ipakita ang mga ito sa sino man sa labas ng pamilya. Sinisira ko ang mga manual pagkatapos kong isaulo ang mga ito. Mabuti, tumanggong si Tobias. Dahil wala kang masyadong gagawin dito, dapat kang bumalik kaagad sa Kensington. Kapag naabot mo na ang ika-5 ranggo, maaari kang bumalik upang linangin ang tunay na martial art ng pamilya, ang 13 langit na espada. Paano si Maxine? Nag-alinlangan si James. Gusto man niyang umalis ay nag-aalala siya kay Maxine. Kung tutuusin, kinulit siya ni Madeline bilang isang hindi tapat na babae. Mag-iisip ako ng paraan para maipaliwanag ang mga bagay-bagay sa pamilya Blythe. Napabuntong hininga si Tobias. Halos gumawa ako ng isang bagay na pinagsisisihan ko dahil sa galit. Salamat sa pagpigil sa akin. Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Hindi ka pa rin umaalis. Napatingin si Tobias kay James. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, nagtanong si James, ipapakasal mo ba talaga si Maxine sa pamilya Blythe? Wala ka bang ibang pagpipilian? Ano? Nagdilim ang ekspresyon ni Tobias, at sinaman niya ng tingin si James. Maaari kong talikuran ang ideya na pakasalan siya, ngunit masisiguro mo ba ang kaligtasan ng mga Kaidan? Natahimik si James nang marinig iyon. Wala siyang lakas para protektahan ang pamilya. Sige na, kumaway si Tobias. Tapos, tumayo siya at umalis. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, umupo si James sa isang stone armchair sa gazebo. Maya-maya, tumayo na siya at umalis. Sa isang silid sa looban ng mga Kaidan. Tulala si Maxine pagkabalik niya sa kwarto niya. Maya-maya, pumasok si Tobias. Agad itong lumuhad sa harapan niya at humingi ng tawad, pasensya na po, Lolo. Kasalanan ko ang lahat para gumawa ng gulo para sa pamilya. Pumasok si Tobias at umupo sa isang mahogany chair. Pagtingin kay Maxine, malamig niyang sinabi, Maxine, I don't care about the political marriage with the Blythe family. Alam mo ba kung ano ang pinaka-inaalala ko? Nanatiling tahimik si Maxine. Nagpatuloy si Tobias, ito ang Blythe Fist of Abomination. May tiwala akong kaya kong talunin ang sino man sa Seoul. Gayunpaman, gumugol ako ng 20 taon upang makahanap ng isang paraan upang kontrahin ang Blythe Fist of Abomination, ngunit walang resulta. Lumuhad si Maxine at sinabi sa mahinang boses, kahit hindi matuloy ang kasal, hahanap ako ng paraan para makalusot sa pamilyang Blythe at nakawin ang Blythe Fist of Abomination. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon. Tumayo si Tobias at tinulungang makatayo si Maxine. Tinapik niya ang likod niya. Natutuwa akong marinig iyon. Kapag mayroon na akong Blythe Fist of Abomination, hindi na ako makikialam sa iyong mga personal na gawain. Malaya kang makasama kung sino ang gusto mo. Pagkasabi niya nun umalis na siya. Pagkaalis ni Tobias ay agad na bumagsak si Maxine sa upuan na parang hinigop ang lahat ng lakas niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 975. Umalis si James sa mansyon ng mga Kaidan. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling bumalik sa Kensington.
Ang kanyang plano ay nabigo ni Madeline. Ang kapital na kasalukuyang mayroon siya mula kay Blake ay hindi sapat upang tumayo laban sa Centennial Corporation. Kailangan niyang bisitahin ang hari at humingi ng pera. Kaya, dumiretso siya sa Peace Mansion. Ilang sundalo ang nakabantay sa labas ng Peace Mansion. Sa sandaling lumitaw si James, isang sundalo ang lumapit sa kanya at sumaludo, pagbati, Hari ng Dragon. Ma'am, tumanggo si James. Gusto kong makilala ang hari. Wala siya sa capital sa ngayon. May business trip siya sa ibang bansa. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James at nagtanong, nandito ba si Gloom? Naguguluhan, ang sundalo ay nagtanong, sino si Gloom? Wag na, kalimutan mong dumating ako. Umalis si James. Dahil si Gloom ang personal na bodyguard ng hari, kakaunti ang nakakaalam ng kanyang pag-iral. Kahit ang mga gwardya ng Peace Mansion ay hindi pa siya narinig. Si James ay nalugi dahil gusto niyang humingi ng pera sa hari. Marami siyang paraan upang makakuha ng pera sa pamamagitan ng mga ilegal na paraan. Ang pagiging legal nito ang naging problema. Kailangan ko bang gumamit ng mga maling taktika? Bulong ni James. Noon, sinabi ni Gloom kay James kung paano siya pinahintulutang makaipon ng kapital sa pamamagitan ng hindi lehitimong paraan upang maghanda para sa koronasyon ng bagong hari. Nag-iisip, umalis si James. Nagplano siyang pumunta sa rehiyon ng militar at bumalik sa Kensington gamit ang isang eroplano doon. Bago siya makapasok sa rehiyon ng militar, isang convoy ang huminto sa kanyang harapan, at isang grupo ng mga kumpleto na armadong sundalo ang sumugod. Itinutok nila ang kanilang mga armas kay James at hinaranggan ang kanyang dinadaanan. Pagkatapos, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakauniporme ng militar na may 3-star badge sa kanyang balikat ang lumapit kay James. Nang makita ito, napataas ang kilay ni James. Sumunod ka sa amin, James, sabi ng 3-star na general, na lumalapit kay James. Sinaman sila ni James ng tingin. Sa pagkakaalam niya, walang ganoong 3-star na general sa kabisera. Nakakunot ang noo niyang tanong, sino ka? Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, Sebastian Blythe, Blythe King na hukbo ng Western Border. Ang hukbo ng Blythe King. Natigilan si James. Tapos, tumawa siya. Ano ito? Isang 3-star general lang ang nakatutok sa akin ng sandata at humaharang sa daraanan ko. Hindi mo ba alam na ako ang Dragon King? Nang sabihin iyon, dumilim ang kanyang mukha, at umungal, sino ang nagbigay sa iyo ng gayong awtoridad? Huwag mong isipin na matatakot mo ako, James, malamig na sabi ni Sebastian. Nais ng iyong master ng aking sambahayan na makilala ka. Mangyaring sundin ako. Kung galit ka sa kanya, malalagay ka sa matinding problema. Kahit ang mga Kayden ay hindi ka kayang protektahan. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni James. Nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung sino ang iyong master ng Blythe family. Siya ang dapat na pumasok sa isang political marriage kasama si Maxine. Oo naman. Matapos mag-isip, tumanggo si James. Pakiusap. Isang malugod na kilos ang ginawa ni Sebastian. Sumakay si James sa convoy. Pagkatapos, umalis ang convoy sa rehiyon ng militar at nagtungo sa mga suburb. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras, nakarating sila sa isang patio. Bumaba si Sebastian sa convoy at binuksan ang pinto ng kotse. Pagtingin kay James, malamig niyang sinabi, nakarating na tayo. Mangyaring bumaba sa convoy. Siya nga pala, bilang bahagi ng Blythe King na hukbo ng Western Border, bakit ka tumatambay sa kabisera kung ikaw ay? Dapat ipagtanggol ang hangganan ng kanluran. Napatingin si James kay Sebastian na may suot na mayabang sa mukha. Nagpatuloy si James, bagaman ang Southern Plains ay walang kinalaman sa Western Border, maaari kitang ipadala sa korte ng militar sa anumang kaso ng hindi awtorisadong pagliban. Ang Blythe King. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 996. Bakas sa mukha ni Sebastian ang pagkadismaya. Isa lang siyang aso ng Blythe family. Lahat ito ay salamat sa suporta ng pamilya na nagawa niyang maging Commander-in-Chief ng Blythe King Army. Maaari natin siyang tanggalin sa kanyang posisyon anumang oras na gusto natin. Natahimik si James nang marinig iyon. Mula sa maikling pag-uusap, nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung saan nakatayo ang Blythe King sa pamilya.
Tumingin sa looban sa harap niya, pumasok si James. Sa isang rest area ng courtyard. Si Amon at ang isang babae ay masayang nagkukwentuhan. Ang babae ay mga 18 taong gulang. Siya ay may mahabang buhok at palawit na nasa tamang haba. Binigyang diin nito ang pagiging bata niya. Nasa 20 taong gulang ang lalaki. Mahaba ang buhok niya at nakasuot ng malaki at puting Amerikana. Nakilala ni James ang babae, siya si Madeline. Natigilan siya sandali. Pagkatapos, lumapit siya sa kanila at umupo. Pagtingin kay Madeline, nakangiting sinabi ni James, "Nagkita tayong muli, Ms. Gabriel." Sinulyapan siya ni Madeline at sinabing, "Hindi ko akalain na babalik ka ng ganoon kabilis. Akala ko magtatagal ka pa ng ilang araw sa Mount White kasama ang manliligaw mong si Maxine." Napangiti si James. Tumingin sa lalaking nakasuot ng puting Amerikana, sinabi niya, "Ikaw ay dapat ang young master ng pamilya Blythe." Nakangiting sabi ni Madeline, "Let me introduce Flynn Blythe, the young master and future head of the Blythe family." Bagamat bata pa siya, isa siyang highly skilled martial artist na umabot sa ika-4 na ranggo. Maliwanag ang kanyang kinabukasan. Sinigurado ni Madeline na hahalikan ang asterisk sa ni Flynn habang ipinakilala ito kay James. Ika-4 na ranggo. Hindi maiwasang mapasulyap ni James kay Flynn, na nag-scroll sa phone niya. Kahit na siya ay tumingin sa halos 25 taong gulang, siya ay nagtataglay ng mas malaking lakas kaysa kay James. Hindi nakakagulat na sinabi ng Blythe King na ang pamilyang Blythe ay maihahambing sa Ancient Four. Si Flynn ay nag-i-scroll sa kanyang telepono, tinitingnan ang ilang mga larawan. Pagkatapos, iniangat niya ang kanyang ulo upang tingnan si James at mahinahong sinabi, "Ikaw si James, yung nakipagrelasyon kay Maxine." Kumunat ang noo ni James. Gusto niyang magpaliwanag. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito, pinili niyang huwag na lang. Kung tutuusin, dahil si Flynn ay kasalukuyang nakaupo kasama si Madeline, walang paraan na mapaniwala siya ni James. Marahil ay naipanalo na ni Gabriel ang pamilya Blythe sa kanyang panig. "Oo, ako si James. Gayunpaman, dapat kong bigyang diin na hindi ako nagkaroon ng sexual na relasyon kay Maxine. I'm not expecting na maniniwala ka sa akin." Malamig na sinabi ni Flynn, "Alam mo ba na ang salita ng pampulitikang kasal ng pamilya Blythe sa mga Caden ay kumalat sa sinaunang martial world? Sa pamamagitan ng pakikipagtalik kay Maxine, sinusubukan mo bang ipahiya kami?" Basagin. Binasag ni Flynn ang mesa. Biglang bumagsak ang mesa. Sinubukan ni Madeline na pakalmayan si Flynn. "Pawiin mo ang iyong galit, Mr. Blythe. Si Maxine ay hindi karapat-dapat sa iyo." Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagkaroon ng kabaligtaran na epekto. Agad na nagdilim ang mukha ni Flynn. Nalaman ng sinaunang martial world ang political marriage sa pagitan ng Blythes at Cadence. Ngayon, ang mga larawang kinunan ni Madeline ay kumakalat sa bilog. Labis siyang napahiya. Paano maitatatag ng pamilya Blythe ang sarili nito kung hindi nito parurusahan si James ng matindi? Sa komposisyon, mahinahong sinabi ni James, "Flynn, huwag hayaan ang mga tagalabas na maghasik ng hindi pagkakasundo sa ating mga pamilya. Hindi ikaw ang aking guro." Roared Flynn, galit na galit. "How dare you humiliate the Blythe family? Hindi ka namin pababayaan ng ganoon kadali. Gayunpaman, para sa kapakanan ni Tobias, ililigtas ko ang iyong buhay sa ngayon. Kunin mo siya, Genesis. Ibalik mo siya sa pamilya. Sabihin mo rin kay Tobias na dalhin si Maxine dito para mag-sorry ng personal," utos ni Flynn. Whoosh! Naririnig ni James ang ihip ng hangin. Bago pa siya makapag-react ay tinamaan na ang acupuncture point sa kanyang likod. Sa isang iglap, nanlambot ang kanyang katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 997. Bago pa makapag-react si James, nataman na ang kanyang acupuncture point. Hindi makakilos, umupo siya sa upuan at malamig na tinitigan si Flynn, na galit na galit. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Flynn?" Ungol ni Flynn. "Dalhin mo siya sa western border. Sabihin mo kay Tobias na dalhin si Maxine doon para humingi ng tawad sa personal." Naramdaman ni James na may nagtakip sa kanyang ulo ng itim na balaclava. Pagkatapos, ang kanyang paningin ay nagdilim, at siya ay kinuha.
Napatingin si Madeline kay Flynn. Nang makitang galit pa rin siya, sinubukan niyang pakalmayan siya. Hindi na kailangang magalit sa isang bagay na walang halaga. Anong alam mo? Tanong ni Flynn. Umupo siya at malamig na sinabi, wala pang Great Grandmaster sa sinaunang martial world ng Seoul sa daan-daang taon. Ang Martial Art Conference, na gaganapin sa loob ng ilang buwan, ay pipili ng bagong Great Grandmaster. Sa lahat ng mga taon na ito, ang pamilya Blythe ay pinananatiling mababa ang profile. Ngayon, plano naming ipaalam muli ang aming presensya. Ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito ay ang pumasok sa isang kasal sa politika kasama ang mga Kaden at dominahin si Seoul. Ngayon, gayunpaman, sa lahat ng kabiguan na ito, ano ang dapat nating gawin? Kahit na ang pamilyang Blythe ang maging numero 1 pamilya sa Seoul, tayo ang magiging katatawanan ng mundo. Panipi. Ang mga sinaunang martial na pamilya ay pinahahalagahan ang reputasyon ng higit sa anupaman. Ang kasal sa politika ay isa lamang naisip. James at kailangang pagbayaran ni Maxine ang kanilang buhay. Hindi lang iyon, gusto pa ni Flynn na humingi ng tawad si Tobias sa kanya ng personal. Tanong ni Madeline, I see. Pero, dahil nabigo ang plano ng pamilya Blythe na makipag-alyansa sa mga Kaden, ano ang gagawin mo ngayon? Sagot ni Flynn, nakonsulta ko na ang tatay ko tungkol dito. Inutusan niya akong dalhin si James sa hangganan ng kanluran at inutusan Tobias para dalhin si Maxine sa akin at humingi ng tawad sa personal. Kasabay nito, iimbitahan niya ang bilog sa western border para masaksihan nila si Tobias na humihingi ng tawad sa amin sa harap ng lahat. Isaalang-alang ito bilang isang taktika para ipahayag ang ating pagbabalik sa mundo. Nakasuot ng masayang ekspresyon, tumayo si Madeline at binati si Flynn, payagan mo akong batiin ng maaga ang dominasyon ng pamilyang Blythe kay Seoul. Sigurado ako na ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ang pambabola ni Madeline ay lalong gumaan ang pakiramdam ni Flynn. Dumating siya sa kabisera para sa kasal. Bago dumating, nakita na niya ang itsura ni Maxine sa isang litrato. Siya ay talagang isang walang kamali-mali na kagandahan na karapat-dapat na ikasal sa pamilyang Blythe. Gayunpaman, ang kanyang magandang kalooban ay nasira ni James at Maxine. Salamat, Ms. Gabriel, sa pagpapalam nito sa akin. Kung hindi, mananatili pa rin tayo sa dilim, baka maging katatawanan pa tayo ng sinaunang martial world. Dahil busy ako, kailangan ko nang umalis. Hayaan mo akong i-treat ka sa isang pagkain sa hinaharap. Tumalikod na si Flynn para umalis. Pagkatapos, dumiretso siya sa mga Kaden. Samantala, naglakad si Madeline patungo sa tapat ng kwarto at binuksan ang pinto. May furry place sa silid, at pinainit ng isang lalaki ang kanyang mga kamay gamit ang apoy. Mr. Gabriel, lumapit sa kanya si Madeline at magalang na binati. Paano nangyari? Tanong ni Ginoong Gabriel. Sagot ni Madeline, galit na galit ang pamilya Blythe. Nahuli nila si James at dinala sa hangganan ng kanluran. Umorder pa sila. Tobias na dalhin si Maxine sa mansyon ng mga Blythes para personal na humingi ng tawad. Gayun din, maraming mga sinaunang martial artist ang iimbitahan upang saksihan ang eksena. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni G. Gabriel, layo ng mga Blythe na ipahayag ang kanilang pagbabalik sa mundo. Oo, sabi ni Madeline. Ambisyoso at gutom sa kapangyarihan, determinado silang makuha ang posisyon ng Great Grandmaster sa Martial Art Conference. Hindi lamang iyon, hindi sila natatakot sa sinuman, kahit na sa mga Kaden. Ngayon na ang kanilang reputasyon ay nakataya, hindi sila magdadalawang isip na bumaling laban sa mga Kaden. Maganda ang ginawa mo, Madeline. Bumalik sa Kensington para pamahalaan ang sitwasyon. Naiintindihan. Tumanggaw si Madeline at umalis. The Blythe family. Tumayo si Mr. Gabriel at Ma'am Antong hininga. Huwag mo akong bigin. I'm expecting you to tear this apart. Tapos, umalis na siya. Kasabay nito, pagkaalis ni Flynn, dumiretso siya sa Cadence. Hindi nagtagal, nakarating siya sa labas ng patio ng mga Kaden. Sino nandyan? Nang makitang huminto ang mga convoy sa harap ng tarangkahan at ang mga lalaking kumpleto sa sandata na bumubuhos sa mga convoy, naalarma ang mga gwardya ng mansyon ng mga Kaden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 978. Mawala.
Sabi ni Flynn pagkababa niya ng convoy. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang palad, at bumulwak ang enerhiya. Agad na bumagsak sa lupa ang mga tanod ng Cadence. Naglalakad patungo sa front gate, sinipa niya ito ng napakalakas. Slam! Bumukas ang mga tarangkahan. Dalhin mo rito ang iyong asterisk sa Tobias, sigaw niya nang makapasok sa looban. Nakatawag ito ng atensyon ng marami. Sa isang iglap, maraming pangunahing miyembro ng Cadence ang sumugod palabas. Pagkatapos, lumitaw si Tobias. Tiningnan niya si Flynn, na nasa looban, at ang mga lalaking kumpleto sa sandata sa likod niya. Ama, Lolo, magalang na binati ng mga Cadence si Tobias. Lumapit si Tobias kay Flynn at nakangiting nagtanong, anong problema, Mr. Blythe? Anong ikinagalit mo? Malamig na sabi ni Flynn, huwag kang umarteng inosente, Tobias. Nalik ang mga litrato ni na Maxine at James. Nandito ako para sabihin sa iyo na dinukot ko si James sa western border. Inutusan ako ng aking ama na ihatid sa iyo ang kanyang mensahe, dalhin si Maxine sa mansyon ng mga Blithies makalipas ang 3 araw at humingi ng tawad sa personal. Kung hindi, may kahihinatnan. Walang tigil si Flynn. Kahit nakaharap niya ang isang highly skilled martial artist, wala siyang pakialam. Iniwan ang walang awa na pahayag na ito, umalis siya. Nang mga sandaling iyon, dumilim ang mukha ni Tobias. Nakasuot ng nakamamatay na tingin sa kanyang mukha, naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, halos agad na nawala ang kanyang layunin sa pagpatay habang pinapanood niya si Flynn na umalis. Ano ang nangyayari, Ama? Tanong ng isang medyo may edad na lalaki. Siya si Sawyer Caden, ang panganay na anak ni Tobias. Hindi mo ba alam, Dad? Kahapon, umiikot sa aming bilog ang mga larawan ni Maxine na nakikipag-date kay James. Ang mga Blithies ay inaalis ito ngayon sa amin. Lolo, kasalanan lahat ito ni Maxine. Bakit tayo dapat masangkot dito? Humakbang si Bobby at inilipat ang sisi kay Maxine. Pagpapatuloy niya, sa aking opinyon, dapat na lang natin siyang patayin para matahimik ang pamilya Blythe. Ang mga Caden ay napapalibutan na ngayon ng mga kaaway sa lahat ng panig. Hindi natin sila kayang awayin. Malungkot na ekspresyon ang suot ni Tobias. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang magiging reaksyon ng mga Blithies. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi niya, dadalhin ko si Maxine sa western border. Sa ilang araw na wala ako, huwag kang kumilos ng walang ingat. Naiintindihan, sabay-sabay na sabi ng mga Caden. Pagkatapos, tumungo si Tobias sa looban. Sa kwarto ni Maxine. Dahil buong gabing gising si Maxine, pinipilit na niyang makatulog. Biglang, sinipa ang kanyang pinto. Nanlaki ang mga mata niya, at dali-dali siyang lumuhad sa lupa. Pagtingin kay Tobias na galit, nabura ang kulay sa kanyang mukha. Lolo. Tingnan mo ang ginawa mo. Pinapahamak mo kaming lahat, panipi. Nagdilim ang ekspresyon ni Tobias, at itinaas niya ang kanyang paa para sipain si Maxine. Pinalipad siya patungo sa dingding. Halos mawalan siya ng malay dahil sa banggaan, at samuka siya ng isang subo ng dugo. Gayunpaman, nagmamadali siyang bumangon at lumuhad sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 999. Itinaas muli ni Tobias ang kanyang paa at sinipa si Maxine ng napakalakas. Muli siyang pinalipad patungo sa dingding. Ang epekto ay naging sanhi ng pagbagsak ng pader, at siya ay nabaon sa ilalim ng mga durog na bato. Gayunpaman, bilang isang martial artist, ang naturang pinsala ay hindi nakamamatay sa kanya. Gumapang siya palabas ng mga durog na bato ng napakahirap. Sa sandaling iyon, gulo-gulo ang kanyang buhok, at puno ng dugo ang buong katawan. Lumuhad siya sa lupa at walang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Huminga ng malalim si Tobias at sinubukang pakalmayan ang sarili. Si James ay dinala sa western border ng pamilya Blythe. Make your own amends. Huwag mong idamay ang pamilya. Tumanggaw si Tobias at umalis. Pagkaalis niya, bumagsak si Maxine sa sahig. Sinubukan niyang panasan ang bakas ng dugo sa labi niya. Pagkatapos, puno ng luha ang mga mata niya. Damaloy ang mga ito sa kanyang pisngi. Naririnig ng isa ang pigeon na tunog ng kanyang paghikbi mula sa labas. Maya-maya,
Tumayo siya at kinaladkad ang sugatang katawan sa upuan. Nakaupo sa upuan, pinagnilayan niya ang kanyang buhay. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Bagamat isa siyang Kayden, alam niyang ampun siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung saan siya nanggaling. Mula nang maalala niya, nasa mansyon na siya ng mga Kayden. Sa publiko, pinakitunguhan siya ni Tobias ng may pagmamalasakit at pagmamalasakit. Sa pribado, gayunpaman, aabuso siya nito. Nasanay na siya sa ganoong pagtrato. Matapos ang ilang oras na paghikbi, naalala niya ang sarili. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon sa mukha niyang naluluha. Bumulong siya, dinala si James sa western border. Iiwan ba siya ni Lolo? Naguguluhan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Mataas ang inaasahan ni Tobias kay James. Pinahintulutan pa niya itong basahin ang mga manual ng martial art ng pamilya at ipinahayag sa labas ng mundo na walang sino man ang pinapayagang saktan si James. Sinakop ng mga Kayden ang isang mahalagang posisyon sa sinaunang martial world. Ang sapilitang pagdukot kay James ay isang provokasyon sa bahagi ng pamilya Blythe. Wala bang balak lumaban si Lolo? Nagmuni-muni siya. Pagkatapos, hila-hila ang kanyang malubhang na sugatan na katawan, nagbihis siya at lumabas ng silid. Sa gazebo sa looban, si Tobias ay nakaupong mag-isa, humihigop ng tsaa. Lumapit si Maxine sa kanya at binati, "Lolo." Tumanggo si Tobias at itinuro ang isang stone armchair sa tabi niya at sinabing, "Have a seat." Umayos siya ng upo, napabuntong hininga siya. "I did that in a fit of anger, sana mapatawad mo ako. Hindi ako mangangahas na sisihin ka, Lolo." Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sinabi ni Tobias, mukhang hindi na posible ang kasal. "Nahuli ng pamilyang Blythe si James at inutusan akong dalhin ka sa hangganan ng kanluran upang humingi ng tawad ng personal. Noon, sinabi ko ang aking pangako na paprotektahan ko James. This is a provocation on their part." Nakinig ng mabuti si Maxine. Nanatili siyang tahimik. "Kung dadalhin kita doon, nangangahulugan ito ng pagsang-ayon sa pangangibabaw ng pamilyang Blythe. Ang prestihiyo ng mga Kayden na maingat na pinananatili sa nakalipas na mga siglo ay masisira sa aking mga kamay. Gagawin tayong katatawanan ng mundo. Gayunpaman, kung pipiliin kong hindi pumunta, si James ay nasa mortal na panganib, kung gayon, magkakaroon tayo ng isa pang kaaway na mag-aalala," sabi ni Tobias na may pag-aalala sa mukha. Then, he glanced at Maxine and asked, "Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ko?" Nanatiling tahimik si Maxine. Malaki ang potensyal ni James. Kaya niyang balikatin ang kapalaran ng mga Kayden. Gayunpaman, hindi ko masigurado ang kaligtasan niya sa ngayon. Papasok ako sa isang closed-door meditation. Aalis lang ako kapag martial art, magsisimula na ang conference. I will leave James's fate in your hands. He'll live if you can convince the Blythes to release him. Otherwise, he'll die. Iniwan ang pananalitang ito, tumayo si Tobias at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1000. Kinagat ni Maxine ang kanyang mga labi, gusto niyang iligtas ni Tobias si James. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ipahayag ang kanyang opinyon. Pagkatapos ng lahat, si Tobias ay naninindigan tungkol sa hindi kompromiso dahil ito ay nangangahulugan ng pagtalikod sa prestihiyo ng pamilya. Dahil na-provoke ng mga Blythes, nagpasya na si Tobias na kalabanan sila. Ang kanyang pagpasok sa isang closed-door meditation ay tanda niyan. Nagplano siyang gumawa ng hakbang laban sa Blythes sa martial art conference. Mag-isang nakaupo sa looban si Maxine. Pagkaraan ng ilang oras, tumayo siya at umalis. "Hawakan mo dyan." Bago siya makaalis, si Bobby at ilang mga kabataan mula sa Cadence ay lumapit sa kanya at hinaranggan ang kanyang dinadaanan. Ibinaba ni Maxine ang kanyang ulo at sinabing, "Bobby, isara mo yang bibig mo." Dumilim ang mukha ni Bobby. Pagkatapos, hinawakan siya nito sa buhok at sinampal sa mukha. Smack! Malinaw at malutong ang tunog. Si Maxine naman ay nanatiling tahimik. Sinaway siya ni Bobby, "Tingnan mo ang gulo na ginawa mo para sa mga Kayden. Bakit ka nagpakatanga kay James noong ikakasal ka na sa Blythe family? Alam mo ba na tayo na ngayon ang pinagtatawanan ng mundo? Anong ginagawa mo?" Isang pagsaway ang dumating, lumapit sa kanila ang isang medyo may edad na lalaki. Agad namang bumitaw si Bobby sa pagkakahawak at magalang na binati ang lalaki.
Dad, tinuturuan ko ng leksyon ang B*H na ito. Sinulyapan ni Sawyer si Maxine at malamig na sinabi, ano ba ang kinatatayuan mo dyan? Magwala ka. Nakayuko si Maxine at nagmamadaling umalis. Pagkaalis lamang niya sa looban ng mga Kayden ay nakahinga siya ng maluwag. Nakatayo sa labas, lumingon siya sa looban na may malungkot na tingin sa kanyang mukha. Bagamat siya ay mababa ang katayuan sa pamilya, ito ang lugar kung saan siya lumaki, kung tutuusin. Natatakot ako na hindi na ako makakabalik pagkatapos umalis sa lugar na ito. Bulong ni Maxine. Alam niya na ang kanyang mga pagkakataon na makabalik ng buhay mula sa hangganan ng kanluran ay maliit. Pagkatapos ng huling sulyap sa looban ng mga Kayden, umalis siya at dumiretso sa airport. Kasabay nito, bumili siya ng tiket sa eroplano papuntang Kensington. Hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Bago umalis patungong western border, gusto niyang pag-usapan ang mga bagay-bagay kay Thea, na isa na ngayong third-rank martial artist. Hindi sa banggitin ang katotohanan na siya ay nag-utos sa Joss King Palace, na iniwan sa kanya ni Thomas. Hindi moari ni Maxine ang tunay na lakas ng palasyo ng Diyos Hari. Gayunpaman, sa paghusga sa mga napakahusay na martial artist na dinala ni Thea, ang kanilang lakas ay maihahambing sa Ancient Four, sa ilalim ng saligan na ang mga matatandang henerasyon ay hindi nakikialam. Sa departure lounge ng airport, tinawag ni Maxine si Thea. Sumasailalim si Thea sa espesyal na pagsasanay sa rehiyon ng militar nang dumating ang tawag. Sa normal na mga pangyayari, hindi sila pinapayagang dalhin ang kanilang mga telepono. Gayunpaman, dahil espesyal si Thea, binigyan siya ng espesyal na pahintulot na gawin iyon. Nang tumunog ang kanyang telepono, umupo siya sa lupa at kinuha ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Nang makitang hindi kilalang numero iyon, saglit siyang natigilan bago bumulong, sino kaya ito? Pagkatapos, sinagot niya ang telepono. Boses ng isang babae, ako nga, Maxine. May nangyari kay James. Ano? Thea jumped up and exclaimed. Then, she asked anxious, what happened to him? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1001. Bago sumakay ng eroplano si Maxine, tinawagan niya si Thea at ikinwento ang sunod-sunod na pangyayari. Sinabi niya sa kanya ang buong katotohanan, simula sa pagpunta ni James sa Mount White, at kung paano siya kinuwento ni Madeline sa isang bagay na hindi niya ginawa. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Thea. Nasa departure lounge ako at malapit nang magtungo sa Kensington. Kapag nakarating na ako, maaari nating pag-usapan kung paano mailigtas si James. Nakuha ko. Ibinaba ni Thea ang telepono. Pagkatapos, umupo siya sa lupa at nagmuni-muni. Narinig niya mula sa Blythe King na ang mga Blythe ay papasok sa isang alyansa ng kasal kasama ang mga Kayden. Alam din niya na ang pamilya Blythe ay napakalakas na kahit na ang mga Kayden ay natatakot sa kanila. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Thomas. I'm sorry, wala sa service ang number na nadial mo. Kumunat ang noo ni Thea bago niya maalala na sinabihan siya ni Thomas na huwag nang tumawag sa numerong ito. Ano ang dapat kong gawin? Siya ay balisa. Tumayo si Thea at nagmamadaling umalis sa rehiyon ng militar nang walang pahintulot ng opisyal. Pagkatapos, dumiretso siya sa kinaroroonan ni Cynthia at hinintay si Maxine. Maya-maya, dumating na si Maxine. Ilang oras lang ay nakarating na siya sa kinaroroonan ni Cynthia. Pagdating niya, hinayla siya ni Thea at tinanong, hindi ka ba matalinong babae? Paano ka nahulog sa bitag ng isang tao? Napabuntong hininga si Maxine. Ibinaba ko ang aking bantay. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Halos maluha na si Thea. Don't worry, Thea. Everything's fine for now. Let us sit down and have a discussion, sabi ni Cynthia. Sinabi na ni Thea kay Cynthia ang nangyari kay James sa ilang oras na nandito siya. Umupo siya, habang si Maxine naman ay umupo sa tapat niya. Here's my plan, Thea. We'll gather all the highly skilled martial artists of the God King Palace and head to the Blithies mansion. I'll first show myself and shoulder all the blame. If they are willing to release James, tatanggapin ko kung ano man ang kapalaran na dumating sa akin. Ngunit kung hindi,
Gagamitin namin ang iyong mga tauhan mula sa palasyo ng Diyos Hari at lalabanan namin sila hanggang sa kamatayan. Maxine offered her suggestion. She was prepared to die dahil alam niyang tiyak na papatayin siya at si James ng pamilya Blythe. Pagkatapos ng lahat, gusto nilang magsagawa ng high-profile comeback upang ipakita sa mga Kayden at sa mundo na sila ay nagbalik. Kung pipiliin nilang hindi palayain si James, walang magagawa si Maxine at ang iba pa kundi ang labanan sila ng direkta. Gayunpaman, hindi sigurado si Maxine sa lakas ng God King Palace. Hindi pwede. Binatukan naman agad ni Thea ang proposal ni Maxine. Bagamat naiinis siya kay Maxine, sisisihin ni James si Thea dahil hindi siya nailigtas. Patuloy ni Maxine, nagdesisyon ang lolo ko na huwag iligtas si James. Samantala, hinihiling ng iba pang puwersa ang kanyang kamatayan. Ito lang ang paraan, pero hindi pa rin ako sigurado sa lakas ng God King Palace. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sinabi ni Thea, bukod kay Sir Kayden, walang napakahusay na martial artist sa God King Palace. Mayroon lang kaming 4 na 4th rank protector at 10 3rd rank elders. Bumilis ang tibok ng puso ni Maxine. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang God King Palace. Sa 4 na 4th rank at 10 3rd rank martial artists, magagawa nilang lipulin ang kanilang mga kaaway. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1002. At ilan ang 2nd rank at 1st rank martial artists mo? Tanong ni Maxine. Sumagot si Thea, mayroon akong 36 na pangalawang ranggo at 72 unang ranggo. Dahil nasa mortal na panganib si James, sinabi ni Thea kay Maxine ang lahat tungkol sa God King Palace. Naniniwala siya na mas magaling si Maxine sa pag-iisip ng mga plano kaysa sa kanya. At that moment, she was at a loss. She only know na kailangan niyang umasa kay Maxine para iligtas si James. Phew! Huminga ng malalim si Maxine at sinabing, that's more than enough. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga Blithies, nahulaan niya mula sa pangamba ng kanyang lolo na maihahambing sila sa mga Kayden. Hindi lamang iyon, ang pamilya Blythe ay may isang taong makakalaban kay Tobias. Ngunit sinabi mo na kahit si Tobias ay natatakot sa mga Blithies, at siya ay isang 7th rank martial artist. Kung sila ay mamagitin, ang ating mga pang-4 na ranggo ay walang pagkakataon laban sa kanila. Nagdududa si Thea. Nawala sa pagmumuni-muni si Maxine. Samantala, napatingin si Cynthia sa kanilang dalawa. Natahimik sila. Pagkaraan ng ilang minuto, tumingin si Maxine kay Thea at nagtanong, by the way, pamilyar ka na ba sa application ng True Energy? Sabi ni Thea, oo, medyo. Patuloy ni Maxine, may plano ako. Say it, tumingin si Thea kay Maxine. Bagamat hindi niya ito gusto, wala siyang nagawa kundi ang makipagtulungan sa kanya upang iligtas si James. Sinabi ni Maxine, here's my plan. You will impersonate my grandfather, Tobias, and bring the highly skilled martial artists of the God King Palace to the western border. There's no need for you to intervene. You only need to make your presence known. Baka matakot ang mga Blithies. Ipinaliwanag ni Maxine ang kanyang diskarte. Magtatrabaho kaya iyon? Nagdududa si Thea. Nag-aalala siya na hindi gagana ang planong ito. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sinabi ni Maxine, wala na tayong mas mahusay na pagpipilian. Kapag tinalikuran na ng mga Blythe ang anumang pagkukunwari ng pagpapanatili ng isang magandang relasyon sa mga Kayden, mabibigo ang plano, at ang palasyo ng Diyos Hari ay maaaring mapuksa. Gayunpaman, kung natakot sila, may iligtas natin si James. Tsaka, huminto siya sandali bago nagpatuloy, respeto lang ang gusto ng mga Blithies. Dahil ako ang dahilan, handa kong sagutin ang lahat ng sisihin. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakita at protektahan si James, ang sitwasyon. Pero hindi ka ba mawawalan ng buhay? Tanong ni Cynthia, wala na ba tayong ibang maisip? Umiling si Maxine. Marami ang gustong patayin si James at wala siyang ibang malalapitan. Ito ang tanging paraan. Bagaman ito ay mapanganib, naniniwala siya na ang posibilidad ng tagumpay ay mataas. Napatingin si Thea kay Maxine at nagtanong, handa ka bang isakripisyo ang buhay mo para kay James? Bahagyang umiling si Maxine, I'm not doing this for James. Everything happened because of me. Kung hindi ako pumunta sa Mount White,
Hindi sana ako nahulog sa bitag ni Madeline. Ako ang nasangkot kay James. Kung mareresolba ng kamatayan ko ang sama ng loob ng mga Blithies laban sa mga Kaidan, kung gayon. Humanga si Thea sa katapangan ni Maxine, gayunpaman, alam niyang hindi gugustuhin ni James na ipagsapalaran ni Maxine ang kanyang buhay kung nandito siya. Wala na ba tayong maisip na ibang paraan? Tanong ni Thea. Nauubusan na tayo ng oras. Bago iyon, kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa mga gawin ni Lolo at ang kanyang paraan ng paglilinang. Siya ay nagsasanay ng 13 langit na espada. Hindi ko pa ito nahawakan ngunit nakita ko siyang nagsasanay nito, kaya ako naaalala mo pa rin ang ilan sa mga galaw. Kailangan mong matutunan ito sa loob ng isang araw. Sa mga mahahalagang sandali, magagamit mo ang pamamaraang ito para takutin ang mga Blithies. Walang paraan na matutunan ko ang lahat ng ito sa isang araw. Umiling si Thea. Para sa isang taong hindi pa nag-practice ng martial art, imposibleng matutunan ang gayong makapangyarihang mga diskarte sa espada sa loob ng isang araw. Patuloy ni Maxine, you don't have to learn it. You just have to make it like the real thing to intimidate our opponents. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1003. Ang hitsura lamang ay hindi sapat. Kailangan pa rin nila ang signature method ng Cadence, ang 13 Heavenly Swords. Kahit na hindi pa nabasa ni Maxine ang pamamaraan ng paglilinang o mga pamamaraan ng espada ng 13 langit na mga espada, kabisado niya ang mga galaw pagkatapos makitang sinasanay ni Tobias ang mga ito. Ngayon, kailangan nilang gumawa ng contingency plan para mapigilan nila ang Blithies na gumawa ng hakbang sa kanila sa mga kritikal na sandali. Bukod dito, tumatakbo ang oras. Mayroon silang hindi hihigit sa 2 araw. Sa loob ng 2 araw, kinailangan ni Thea na ipamuka ito sa totoong bagay. Matagal itong pinag-isipan ni Thea. Ito ang tanging paraan para iligtas si James. Kung kaya pang isakripisyo ni Maxine ang kanyang buhay para iligtas si James, paano siya madaling sumuko? Madiin niyang tinanguan ang ulo. Gagawin ko ang lahat, ma'am. Dapat mong ipatawag ang iyong mga tauhan mula sa God King Palace. Natatakot ako na hindi ka makakarating sa oras. Nakuha ko. Habang si Maxine ay nagtungo sa Kensington upang talakayin ang mga bagay kay Thea, si James ay dinala sa kanlurang hangganan. Ang kanlurang hangganan ay matatagpuan sa pinakakanlurang bahagi ng Seoul. Malawak ang teritoryo, maraming lungsod ang lugar. Hindi lamang iyon, ito ay nasa hangganan ng maraming malalakas na bansa, kaya ang Blythe Army ay inatasan ng responsibilidad na protektahan ang western border. Gayunpaman, dahil ang sitwasyon ay matatag, ang Blythe King, Commander-in-Chief ng Western Border Army, ay muling inilagay sa Kensington. Sa Western Little Root City sa western border. Ito ang pangunahing lungsod ng western border. 1,000 taon na ang nakalilipas, ito ang kabisera ng isang sinaunang dinastiya. May isang bundok sa suburb ng Western Little Root City. Ito ay tinatawag na Mount Little Root. Ang lugar na ito ay mahigpit na binabantayan ng hukbo. Dahil dito, walang makalapit sa bundok. Ito rin ang punong tanggapan ng pamilya Blythe. Maraming mga vilya sa tuktok ng Mount Little Root. Sa isa sa mga vilya, bumalik na si Flynn. Pare, dinala ko si James dito at itinapon sa piitan. Ipinaalam ko na rin kay Tobias na dalhin si Maxine dito para personal na humingi ng tawad sa loob ng 3 araw. Isang 50 taong gulang na lalaki ang nakaupo sa isang sofa. Nakasuot ng suot, nakadamit siya na parang isang taong matagumpay sa buhay. Kung tutuusin, mas mukha siyang businessman o entrepreneur kaysa martial artist. Siya ang kasalukuyang master ng Blythe family, Donovan Blythe. Bahagyang tumango si Donovan at sinabing, magaling ka. Dahil pinahiya kami ng mga Kaidan, tapos na ang kasal. Ngayon, ipahahayag ko sa mundo na ang mga Blythe ang numero 1 pamilya sa buong Seoul. Ang Ancient Four at ang Mount Thunder Sect ay wala sa paningin ko. Umupo si Flynn at nakangiting sinabi, pagkatapos nito, makikilala na ang pamilyang Blythe sa buong mundo. Sa susunod na komperensya ng martial art, tayo ang magiging bagong Great Grandmaster at magpapatibay ng bagong hari. Pagkatapos, dominado natin ang mundo at magiging pinuno nito. Ha ha ha, tumawa si Donovan. Parang tatay, parang anak. Siya nga pala, kumusta ang Blythe Fist of Abomination?
Kabisado mo na ba ang huling kamao? Pagdating ko sa kabisera, nabalitaan kong napakalakas ng mga Kaidan. Malamang na naabot na ni Tobias ang ikapitong ranggo. At saka, ang 13 Heavenly Swords ay nananatiling tapat sa kanilang reputasyon. Kung magkakaroon tayo ng away sa mga Kaidan, maaari mo bang talunin si Tobias besides? Huminto sandali si Flynn bago nagpatuloy, nabalitaan ko na ang mga Kaidan ay may higit sa isang Grand Patriarch. Maaaring buhay pa ang ama at lolo ni Tobias. Kung oo, hindi natin dapat maliitin ang kanilang lakas. Kinawayan ni Donovan ang kanyang kamay at sinabing, "No need to worry about this. The Blythe family also has its Grand Patriarchs too." Naiintindihan. Tumango si Flynn. Utos ni Donovan, tapos na ako sa mga invitation card. Ipadala ang aming mga disipulo sa buong Sol at anyayahan ang lahat ng kilalang sinaunang martial artist. Nais kong ipahayag ang paglitaw ng pamilya Blythe. Agad na nagdilim ang kanyang mukha. Mula ngayon, hayaang umunlad ang mga nagpapasakop sa akin at ang mga lumalaban sa akin ay mapahamak. Naiintindihan. Tumayo si Flynn at tumango. Titingnan ko kaagad. Tapos, umalis na siya. May piitan sa tuktok ng Mount Little Root. Ginamit ito ng mga Blithies para ikulong ang mga miyembro ng pamilya na nakagawa ng krimen. Ang pasukan ay matatagpuan sa ilalim ng isang bato. Mula sa pasukan, ang isa ay kailangang magtungo ng mas malalim sa daanan, na umaabot ng daan-daang metro, upang marating ang piitan. Kasabay nito, sa piitan, nakakulong si James sa loob ng isang madilim at mamasa-masa na selda. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1004. Habang tinamaan ang kanyang acupuncture point, hindi siya kumikilos. Bagamat sinubukan niyang buksan ang acupuncture point, hindi niya magawa kahit anong pilit niya. Damn it! May lumabas na ugat sa leeg niya habang nagmumura. Pumutok ka. Sa pilitan niyang tinipon ang true energy upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa selyadong acupuncture point. Bang! Maririnig ang tunog ng pagsabog sa loob ng kanyang katawan. Si James ay pinalipad ng ilang metro sa himpapawid. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa at samukan ng isang subo ng dugo. Gayunpaman, hindi siya makagalaw. Sa sobrang sakit, bumangon siya sa lupa at pinagmasdan ang paligid. Ito ay isang madilim at mamasa-masa na piitan. Siya ay ikinulong sa loob ng isang selda na may pintong bakal. Sa labas, ang madilim na liwanag ay nagbigay daan sa kanya upang makita kung ano ang nasa paligid niya. Marami pa pala ang nakakulong sa piitan. Naglakad siya papunta sa bakal na pinto, ngunit nakalok ito. Pilit na hinailan ni James ang lock. Basag. Umalangaw-ngaw ang tunog sa buong tahimik na piitan. Dali-dali siyang lumabas at tumingin sa daanan sa magkabilang gilid. Matapos mag-isip sandali, pinili niyang tumungo ng mas malalim sa piitan. Hindi siya umalis dahil alam niyang maraming mga highly skilled martial artists sa labas. Walang ibang pagpipilian kundi ang galugarin ang paligid sa ngayon. Ang paikat-ikot na daanan ay umaabot ng malalim sa piitan. Hindi alam ni James kung gaano ito kalalim. Gayunpaman, alam niya na ito ay isang kuwebo sa ilalim ng lupa na hindi artificial na hinukay. Marahil ay may iba pang labasan sa kailaliman ng yungib. Halos kalahating oras na naglakad si James at narating ang dead end. Isang dead end. Kumunat ang noo ni James. Dahil ito ay isang lugar na hindi maabot ng liwanag, madilim ang paligid. Gayunpaman, bilang isang martial artist, mayroon siyang mas mahusay na paningin kaysa sa karamihan ng mga ordinaryong tao. Kahit madilim na, malaya pa rin siyang nakakagalaw. Kumalabog. Habang naghahanap siya ng daan palabas, maririnig sa dilim ang tunog ng mga kadena. Sino nandyan? Mabilis na lumingon si James. Agad niyang nakita ang isang mukha sa likuran niya. Napatalon si James sa takot at walang kamalay-malay na napaatras ng ilang hakbang. Pagkatapos ay tinitigan niya ang mukha ng individual. Ito ay isang lalaki na nakadina ang mga paa. Maputi at magulo ang buhok ng lalaking balbas. Lumulutang sa himpapawid, itinoon niya ang tingin kay James. Sino ka? Malamig na tanong ni James sa lalaki. Ang lalaking nakalutang sa himpapawid ay tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Pagkatapos, nagsalita siya sa paus na boses, "Sino ka, bata? Anong ginagawa mo dito? Isa ka bang bata sa pamilya Blythe?" Nagsalubong ang kilay ni James.
Kahit na hindi siya sigurado kung sino ang lalaking ito, alam niyang kailangan niyang maging kaaway ng mga Blithies. Lumapit siya sa lalaki at sinabing, paano ako magiging miyembro ng pamilya Blythe? Sa kanyang opinyon, ang isang kaaway ng kanyang kaaway ay isang kaibigan. Kung iisipin na dito rin nakakulong ang lalaki, dapat ay martial artist din siya. Kung magkatrabaho sila, makakahanap siya ng paraan para makaalis dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1005. Sino ka? Bakit ka nakakulong dito? Tanong ni James habang papalapit sa matandang lalaki na nakadina ang mga paa. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Maputi at magulo ang buhok ng may balbas, at tila ilang taon na siyang hindi naliligo. Nang makalapit si James sa kanya, naamoy niya ang mabahong amoy. Sa pagtingin sa mga kadena sa matandang lalaki, sinubukang hilahin ni James ang mga ito. Gusto niyang putulin ang mga ito, ngunit matibay ang mga tanikala. Kahit anong pilit niya, hindi niya masira ang mga ito. Sa kahinaan mo, baka isuko mo na. Nakaupo sa lupa ang matandang lalaki. Sa sandaling gumalaw ang kanyang katawan, maririnig ang tunog ng mga kadena. Tamad niyang sinabi, ito ay gawa sa quartz steel. Hindi mo masisira ang mga ito. Umupo si James at tumingin sa matandang lalaki sa harapan niya. Sino ka? Bakit ka nakakulong sa piitan ng pamilya Blythe? Sagutin mo muna ang tanong ko. Napatingin ang lalaki kay James. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, sinabi ni James, ako ang Commander-in-Chief ng Black Dragon Army ng Sol. Nahuli ako dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Ano ba ang Black Dragon Army? Bakas sa mukha ni James ang kahihiyan. Ang lalaki ay tiyak na nakakulong dito ng medyo matagal. Siya ay nadiskonekta sa makamundong mga gawain ng napakatagal upang marinig ang tungkol sa Black Dragon Army. Dapat isa kang sinaunang martial artist. Tinitigan ni James ang lalaki. Imposibleng makilala kung ang lalaki ay isang sinaunang martial artist mula sa kanyang hitsura lamang. Gayunpaman, dahil siya ay nakakulong sa kalaliman ng piitan na may mga tanikala sa kabuuan niya, dapat ay ligtas na ipagpalagay na siya ay isang makapangyarihang sinaunang martial artist. Kung hindi, hindi makakadena ang lahat ng kanyang apat na paa. Ngayong nakakulong na rin si James dito, halos imposible nang makatakas ng hindi napapansin. Sa pamamagitan lamang ng pagliligtas sa matandang lalaki at pakikipagsanib puwersa sa kanya magkakaroon sila ng pagkakataong umalis sa lugar na ito. Nanatiling tahimik ang lalaki at itinoon ang tingin kay James. Hindi komportable si James na tinatitigan siya, at nagsimulang gumapang ang kanyang balat. Bakit ka nakatitig sa akin? Tumayo siya. Naalarma, hindi niya namalayang napaatras ng ilang hakbang. Biglang nagtaas ng kamay ang lalaki. Isang malakas na puwersa ng pagsipsap ang nagmula sa palad ng lalaki, at hindi napigilan ni James ang paghila. Nakadikit sa dibdib ni James ang nangungunot na kamay ng lalaki. Ramdam ni James ang puwersang pumasok sa kanyang katawan. Malayang damaloy ito sa kanyang katawan at saka nawala ng walang bakas. Hindi masama, bumitaw sa pagkakahawak ang lalaki. Nakatingin kay James na may bahagyang ngiti, sinabi niya, kahit mahina ang true energy mo, lahat ng meridian mo ay nabuksan. May potential ka. Napangiti si James at napatingin sa mga kadena na nakahawak sa lalaki. Bagamat malabo ang ilaw, malabo niyang nakikita na itim ang mga kadena. Marahan niyang hinayla ang isa at nagulat siya sa bigat nito. Pinakatalyze ni James ang true energy sa loob ng kanyang katawan at muling hinayla ang kadena. Gusto niyang basagin ang mga ito para makatakas siya kasama ang matanda. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya magawa. Sabi ko naman sa'yo walang kwenta. I'm not so sure about that. Ngumisi si James. Kaagad, isang manipis na bakal na alambre ang nahulog mula sa kanyang manggas. Inihagis ang bakal na alambre sa kadena ng lalaki, muling nakatalyze ni James ang true energy at pilit na hinayla. Ang razor-sharp steel wire ay madaling hiniwa sa kadena. Ano? Natigilan ang lalaki. Tinitigan niya ang bakal na alambre sa mga kamay ni James at nagtanong, ano ito? Napangiti si James. Pagkatapos, hiniwa niya ang natitirang mga kadena at sinabing, sabay-sabay tayong umalis sa lugar na ito. Pinalaya ang lalaki, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, umupo siya sa isang lotus position.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1006. Sa mukha ng pagod, bumantong hininga ang matandang lalaki, hindi na ako mabubuhay pa. Natigilan si James. To think na ilang dekada nang nakakulong ang lalaking ito dito. Umupo din siya. Napatingin ang matandang lalaki kay James. Wearing a calm and composed look on his face, he asked, "Sino ka? Saan ka nang galing?" Tumingin si James sa lalaki at sinabi sa kanya ng matapat, "I'm a Kaden, one of the ancient four." "Oh, isang Kaden." Natigilan ang lalaki at tinitigan si James. Pagkaraan ng ilang segundo, muli siyang nagtanong, "Sino si Bennett Kaden para sa iyo?" Saglit na natigilan si James bago umiling, "I've never heard of him." "Hindi mo alam ang tungkol kay Bennett sa kabila ng pagiging Kaden. To be honest with you, there was an infighting among the Kadens 30 years ago, and my lolo, Thomas Kaden, is expelled from the family. Since I'm a descendant of Thomas, I don't know much about the Kadens, mga usapin." "Nakikita ko." Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, sinabi ng lalaki, "Kilala mo ba kung sino si Tam?" Umiling si James, "Hindi, ayoko." Tumango ang lalaki at sinabing, "Normal lang, sa palagay ko. Iisipin na haharap ka sa harap ko bago ang aking nalalapit na kamatayan sa lahat ng iyong mga meridian ay nabuksan. Ito ay dapat na kapalaran. Malapit na akong mamatay, at mayroon akong to pass my martial arts skills to someone. Why don't you need and bow to me that way? You can become my disciple." Natigilan si James. Hindi niya kailanman naisip na maging disipulo. Pagkaraan ng ilang segundo, lumuhad siya sa lupa. "Pakiusap, tanggapin mo ako bilang iyong alagad, guro." Bagamat hindi alam ni James ang pagkakakilanlan ng lalaki, alam niyang ibibigay ng lalaki ang kanyang mga kasanayan sa martial arts sa kanya bago siya mamatay. Sa pag-iisip na madadapa siya sa napakagandang pagkakataon. Bumangon ka. Tumayo si James at umupo sa harap ng lalaking naka-lotus position. Sa isang composed look, sinabi ng lalaki, "Remember my name, Spencer Blythe." "Ha?" Natigilan si James. Pagkatapos, tinanong niya, "Guro, bakit ka nakakulong dito sa kabila ng pagiging isang Blythe?" Ito ay isang malaking kamalasan. Nalungkot ang mukha ng lalaki, sinabi ng lalaki, 60 taon na ang nakalilipas, na-frame ako para sa isang bagay na hindi ko ginawa ng aking pamilya. Mula noon, 60 taon na akong nakulong sa itinakdang Diyos na lugar na ito." Tahimik na nakikinig si James. Gayunpaman, walang ibang sinabi si Spencer. "Akala ko aalis na ako sa mundong ito gamit ang aking martial arts skills. Hindi ko inaasahan na may darating dito bago ako mamatay. Hindi lang iyon, lahat ng meridian mo ay nabuksan na. Kaya mong tiisin ang true energy ko na nasa the peak of the 7th rank," sabi niya habang nakataas ang kamay. Makapangyarihang enerhiya ang naipon sa kanyang palad, at lumutang sa ere ang katawan ni James. Pagkatapos, idiniin ni Spencer ang kanyang palad sa ulo ni James. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang malakas na true energy na bumubulusok sa kanyang katawan. "Ililipat ko sa iyo ang lahat ng peak kong true energy sa ika-7 ranggo. Tandaan na gumawa lamang ng mabuti. Kapag nalaman kong ginamit mo ito sa paggawa ng masama, hinding-hindi kita mapapatawad." Sa malakas na true energy na dumadaloy sa kanyang katawan, naramdaman ni James na umiikot ang kanyang ulo. Pagkatapos, nagsimulang maglabas ng init ang kanyang katawan. Umalangaw-ngaw ang boses ni Spencer sa kanyang tenga. Ang Blythe Fist of Abomination ay ang signature martial arts skill ng pamilya Blythe. Sa loob ng 60 taon, ako ay nasa malalim na pagmumuni-muni. Sa wakas, napag-aralan ko na ang ika-10 kamao. Nakakahiya na hinding-hindi masasaksihan ng mundo ang lakas nito. Ngayon, ipapamahagi ko sa iyo ang aking kaalaman tungkol sa Blythe Fist of Abomination. Isang beses lang ako magpapakita sa iyo, kaya subukang kabisaduhin hanggat maaari. Sa pagkakataong iyon ay dahan-daang bumaba ang katawan ni James. Pagkatapos, dama pa siya sa lupa, nakaupo pa rin sa isang lotus position. Nararamdaman niya ang enerhiyang umiikot sa loob ng kanyang katawan na para bang lalabas na ang mga iyon mula sa kanyang katawan. Samantala, sinimulan ni Spencer ang kanyang demonstrasyon. Ang unang kamao, tagahubog ng bundok.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1007. James was feeling stuffy. He could feel energy circulating inside his body as if it was on the verge of bursting forth. Gayunpaman, itinoon niya ang kanyang tingin kay Spencer, pilit na inaalala ang bawat kilos at salita niya. Sa piitan, ipinakita ni Spencer ang lahat ng 10 kamao ng Blythe Fist of Abomination. Samantala, si James, hindi na nakatiis, nawalan ng malay. Makalipas ang mahabang panahon, natauhan siya. Pagkatapos, nagmamadali siyang tumayo na para bang may naalala siya. Mabilis siyang naglakad papunta kay Spencer. Nakayuko ang ulo ni Spencer, at nakaupo siya sa isang lotus position. "Master," tawag ni James. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Spencer. Lumapit sa kanya si James at marahang itinulak, "What's wrong, Master?" Sa sandaling itulak niya si Spencer, gayunpaman, agad siyang bumagsak sa lupa. Natigilan si James. Pagkatapos, dali-dali niyang kinuha ang kanyang pulso. Ano? Natigilan si James. Hindi na tumibok ang puso ni Spencer. Ilang oras na siyang patay. Lumuhad si James sa harapan ni Spencer. Pagtingin sa kanyang amo, sinabi ni James na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, "Master, hindi kita pababayaan. Kapag umalis ako sa lugar na ito, gagamitin ko lang ang true energy para protektahan ang bansa." Matapos magkautaw ng ilang beses, tumayo si James. Biglang may narinig siyang yabag na papalapit. Agad na tumalon si James patungo sa kisame ng kuweba at idiniin ang katawan sa bato. Maya-maya, may dumating na ilang lalaki. Patay na ang Panginoon ng sambahayan. Yes, about time. He must have reached the end of his lifespan. Nakita mo ba si James kahit saan? Not yet, but the exit is guarded. He could not have left. He must still hiding in here somewhere. Magpadala ka pa ng mga lalaki. Nakuha ko. May ilang lalaki na nag-uusap. Hindi naman nagmamadaling kumilos si James. Hindi nagtagal, kinuha ang katawan ni Spencer, at umalis ang mga lalaki doon. Noon lamang tumalon si James mula sa bato at tuluyang bumagsak sa lupa. Ang aking tunay na enerhiya. Sa sandaling nakatulize ni James ang kanyang true energy, bumulwak ito at umikot sa loob ng kanyang meridian bago dumating sa kanyang nakakuyom na mga kamao. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng hindi mapigilan. Peak 7th rank true energy. I can't believe my luck. To think na makakatanggap ako ng ganoong kapangyarihan sa kabila ng pagkakakulong sa loob ng piitan na ito. I guess I'm a 7th rank now, ha? Naramdaman ang kapangyarihan ng kanyang true energy, natigilan si James. Mas malakas siya ngayon ng ilang beses kaysa dati. Huminga ng malalim si James. Ang Blythe Fist of Abomination. Naalala ang mga galaw na ipinakita ni Spencer, ipinikit ni James ang kanyang mga mata at inilarawan ang mga ito sa kanyang isip. Pero bago pa niya maintindihan ang mga ito, muli niyang narinig ang mga yabag na papalapit. Hindi lang iyon, nakikita niya ang nakasisilaw na sinag ng mga torchlights. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at sumugod sa napakabilis na bilis. Sa hindi kalayuan, isang grupo ng mga sundalo ang naglalakad patungo kay James na may mga torchlight. Whoosh! Sa sandaling iyon, naririnig ang tunog ng ihip ng hangin. What the hell? Agad na itinutok ng mga sundalo ang kanilang mga ilaw sa direksyon ng ingay. Gayunpaman, walang anuman sa paligid. Narinig mo rin naman yun, di ba? Ito ay dapat na hangin. Let's continue searching. Stop being so paranoid. Paano nakatakas si James sa kabila ng pagtama ng kanyang acupuncture point? Sa anumang kaso, iisa lang ang labasan sa piitan na ito, hindi pa banggitin na ito ay binabantayan ng husto. Walang paraan na makaalis siya rito. Sa isa pang 2 araw, isang beses dumating ang mga sinaunang martial artist, ipahahayag ng pamilyang Blythe ang pagbabalik nito sa mundo. Eksakto. Ano ang magagawa ng sinaunang 4 at Tobias? Sa tingin mo ba dadalhin ni Tobias si Maxine dito para humingi ng tawad ng personal? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1008. Haha, palagay ko hindi. Hindi ba sinabi ng Grand Patriarch na binugbog niya si Tobias 20 years ago? Nag-chit-chat ang mga lalaking naghahanap kay James. Samantala, isang lalaki ang nagtatago sa tuktok ng isang malaking bato. Si James iyon.
Nang marinig ang kanilang mga salita, sumimangot siya. Tila naging maayos ang plano ni Madeline na maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga Kayden at ng mga Blythe. Ngayon, ang magkabilang pamilya ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kailangan kong umalis kaagad sa lugar na ito. Nakatulize ni James ang true energy at lumundag sa ere na parang paniki. Sa pagkakataong ito, tiniyak niyang higpitin ang daloy ng true energy para maiwasan ang paggawa ng mga hindi kinakailangang ingay. Kahit na maraming tao ang naghahanap sa kanya, walang nakakita sa kanya. Palusot sa daanan, ligtas siyang nakarating sa labasan. Gayunpaman, ang lugar ay binantayan ng mga alagad ng Blythe. Kumunat ang noo ni James. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at malakas na enerhiya ang bumulwak sa dulo ng kanyang daliri. Whoosh! Ang enerhiya ay tumama sa kanilang mga acupuncture point, na naging dahilan upang sila ay walang malay. Sinamantala ni James ang pagkakataon at tumakbo palabas ng piitan, ngunit mahigpit din itong binabantayan sa labas. Sino nandyan? Naloka siya. Bago pa makapag-react ang mga Blythe, bumagsak na agad sila sa lupa. Alam ni James na may napakahusay na martial artist sa pamilya Blythe, kaya dali-dali siyang umatras. Hindi nagtagal, umalis siya sa Mount Little Root at nakarating sa Western Little Root City. Sa isang silid ng hotel sa lungsod. Katatapos lang mag-shower ni James. Nakasandaw sa upuan, pinag-isipan niya ang lahat ng nangyari. Mula sa pag-uusap ng mga Blythe, alam na niya ngayon na nagkaroon ng away ang mga Kayden at inutusan si Tobias na dalhin dito si Maxine para personal na humingi ng tawad. Naisip niya na nilayo ng Blythe na gamitin ang kanyang buhay para banta ang mga Kayden, ngunit nakatakas na siya ngayon. Nawalan ng lakas ang Blythe sa Kaydens. Pinag-iisipan ni James kung dapat niyang tawagan ang mga Kayden at ipaalam sa kanila ang kanyang sitwasyon. Gayunpaman, nagpasya siyang laban dito. Ito ang perpektong pagkakataon upang masilip ang tunay na pagkatao ni Tobias. Kung willing si Tobias na dalhin dito si Maxine at personal na humingi ng tawad, ibig sabihin ay maaasahan pa rin siya. Sa kabilang banda, ano iyon tungkol sa pag-imbita ng pamilya Blythe sa mga sinaunang martial artist? Ano ang sinusubukan nilang gawin? Pagkatapos ng ilang higit pang pag-iisip, hindi na tinawagan ni James ang mga Kayden. Binalak niyang itago ang sarili at obserbahan ang sitwasyon ng mga Blythe sa susunod na 2 araw. Nagtataka rin siya kung magpapakita si Tobias. Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si James. Hayaan mo akong makita. Isinasantabi ang mga usapin sa pagitan ng mga Kayden at ng Blythe. Pinaganya niya ang true energy at tinipon ang mga ito sa kanyang palad. Anong kapangyarihan? Bulalas ni James. Bagamat hindi siya sigurado kung anong ranggo siya sa sandaling ito, alam niya na malamang na nakagawa siya ng tagumpay sa ika-5 ranggo kaya, nanatili siya sa silid at hindi gumala sa labas. Siya ay abala sa pagsisikap na isagawa ang Blythe Fist of Abomination na natutunan niya kay Spencer. Ang mga larawan ni Spencer na nagpapakita ng mga galaw at bawat salita niya ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang unang kamao, tagahubog ng bundok. Biglang tumayo si James at nagsimulang gayahin ang mga galaw ni Spencer. Gayunpaman, dahil isa itong hotel, hindi siya nang ahas na gawing catalyze ang true energy, dahil sa takot na gumuho ang gusali sa mga durog na bato. Sa huli, umalis siya sa hotel at tumawag ng taxi papunta sa mga suburb. Pagkatapos, pumasok siya sa isang kagubatan na walang nakikita at nagsimulang magsanay ng kanyang mga galaw. Sumugod si James, tumalon sa langit, at hinampas ang hangin gamit ang kanyang palad. Ang tunay na enerhiya na naipon sa kanyang palad ay bumulwak pasulong at tumama sa isang bato mga 20 metro ang layo. Boom! Agad na nabasag ang bato. Anong kapangyarihan? Napatulala, tiningnan ni James ang enerhiyang lumalabas mula sa kanyang palad. As expected of the Blythe, signature martial arts skills. Kahit ang unang kamao ay nagtataglay ng ganoong kapangyarihan. Kung matututunan ko ang lahat ng 10 kamao. Kinilig si James sa naisip. Alam niyang, mula sa araw na ito, hindi na siya ang James na pinahiya at tinapakan. Hindi na siya natakot sa puwersa mula sa kabisera. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1009. Natigilan si James sa kapangyarihan ng Blythe Fist of Abomination.
Huminga siya ng malalim at mamulong, sinabi sa akin ni Spencer na ang bawat kamao ay mas malakas kaysa sa nauna. Gayunpaman, magiging mas mahirap na makabisado sa bawat pagtaas ng antas, na nagtataglay ng napakalaking potensyal ay maaaring gumugol ng habang buhay sa pagsasanay ng mga galaw at hindi kailanman natututo ng lahat ng 10 kamao. Anuman, sinabi niya sa akin na maaari kong talunin ang halos kahit sino basta't makabisado ko ang 3 sa 10 kamao. The first fist, Mountain Shaper. This is a low difficulty move. As long as I have true energy that's strong enough, I can use it to catalyze the cultivation method. Ang ikalawang kamao, Mirage. Bulong ni James. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Spencer na nagpapakita ng ikalawang kamao ay lumitaw sa kanyang isip. Naaalala niya ang kanyang Panginoon na nag-conjuring ng imahe ng 100 kamao. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon at pumasok sa isang estado ng malalim na pagmumuni-muni. Siya ay nag-conjured ng imahe ng ikalawang kamao habang binibigkas ang paraan ng paglilinang nito, at nagsimulang pag-aralan ang mga kasanayan sa signature martial art ng Blithiz. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 araw. Sa kabundukan, si James ay lumulutang sa himpapawid. Habang nagtataglay siya ng puro true energy, maaari siyang lumutang sa hangin sa pamamagitan lamang ng paggamit ng true energy. Tapos, hinampis niya. Isang illusory palm print ang naganap. Tapos, isa pa. Nagsimulang kumilos si James ng napakabilis habang hinahampas ang kanyang mga palad. 100 bakas ng palad ang lumitaw sa paligid ng isang malaking puno sa hindi kalayuan. Sa isang iglap, naputol ang puno. Bumaba mula sa himpapawid si James at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Ito ay medyo mahirap. Ako ay nasa pangalawang kamao lamang pagkatapos ng 2 araw. Bukod doon, nakakagawa ako ng 100 ng mga palm print, samantalang ang aking Panginoon ay maaaring gumawa ng hanggang sa 100, James murmured. Tumingin siya sa direksyon ng silangan. Ang araw ay sumisikat sa abot tanaw, at ang gabi ay lumipas na. Ngayon ang deadline na ibinigay ng Blythe sa mga Kaden at pati na rin ang araw na inanyayahan nila ang mga sinaunang martial artist na magtipon sa western border. Siguro kung dadalhin ni Tobias si Maxine dito at ililigtas ako. Hindi lang iyon, hindi ko pa rin maisip kung bakit tinitipon ng mga Blythe ang mga martial artist sa western border. Ang Mount Little Root ay nasa isang maligaya na kalagayan ngayon. Sa paanan ng bundok, maraming miyembro ng pamilya Blythe ang tinatanggap ang kanilang mga bisita, na naghanda ng maraming regalo. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga bisita. Ang ilan ay nakasuot ng propesyonal na kasuotan, habang ang ilan ay nakasuot ng casual. Iba't ibang uri ng tao ang naroon, lalaki man, babae, bata, o matanda. Dumating na si Hades Johnston. Isang boses ang dumating. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang pumasok. Sa pangunguna nito ay si Hades, ang kasalukuyang patriarch ng mga Johnston, isa sa Ancient Four. May suot na masayang ngiti sa kanyang mukha, nakasuot siya ng matangkad na pulang damit. Si Flynn, na nakasuot ng puting suit, ay lumapit sa kanya na may matangkad na ngiti sa kanyang mukha. Welcome, Patriarch Johnston. Hinihintay ka ng tatay ko. Nabalitaan ko na may talentadong binata ang mga Blithiz na umabot sa pang-4 na ranggo. Gaya nga ng naisip ko, charismatiko mo ang sinasabi ng mga sabi-sabi. Si Hades ay may suot na nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Pagkatapos, hinailan niya ang isang babae na mukhang 20 taong gulang at nakangiting sinabi, siya ay isang miyembro ng Johnstons. Hindi lang siya maganda, ngunit kamakailan lang ay nakarating siya sa pangalawang ranggo. Mula noong kasal sa pagitan ng Blithiz at hindi natuloy ang mga Kaden, maaari mong isaalang-alang ang mga Johnston. Namula ang dalaga at binati si Flynn, Hi there, my name's Sophia Johnston. Nakangiting sabi ni Flynn, surely you used, Patriarch Johnston. Since time immemorial, parents should be the ones to manage the marriage affairs of US youngsters. I wouldn't dare take things into my own hands. You should say this to my father. Hahaha, matalino kang binata. Tumawa si Hades at nagtungo sa Mount Little Root. Dumating na si Zayden Sullivan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 10:10. Dumating ang isa pang boses.
Pagkatapos, may lumapit na grupo ng mga tao. Sa pangunguna nito ay isang 40 taong gulang na mukhang lalaki na tumitimbang ng hindi bababa sa 300 pounds. Ang kanyang makapal na kilay ay nagpatingkad lamang sa kanyang boorish at brutish na hitsura. Patriarch Sullivan. Sinalubong siya ni Flynn ng isang matingkad na ngiti. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang bato sa paanan ng Mount Little Root sa hindi kalayuan. Nakasuot siya ng berdeng suit na may bahagyang malalaking butones. Ito ay mukhang medyo hindi sukat. Kulot ang mukha niya, gulo-gulo ang buhok. Hindi ko inaasahan na darating ang mga Johnston at Sullivans. Natatakot akong nandito lahat ng Ancient Four bukod sa Cadence, bulong ng matanda na may malungkot na ekspresyon. Si James iyon. Pagkatapos bumalik sa Western Little Root City, nagpatuloy siya at bumili ng isang makalumang suit. Gumawa rin siya ng face mask at itinago ang sarili bilang isang matanda. Lahat sila ay may mga invitation card. Hindi magiging madali para sa isang tulad ko na makalusot sa mga bundok. Hinaplos ni James ang kanyang balbas, nag-iisip. Gayunpaman, nagpapuwersa siya, kaya nalaglag ang balbas. Nagmamadali niyang idinikit ito pabalik sa kanyang baba. Kanina pa siya naghihintay sa paanan ng bundok ng pagkakataong umakyat sa bundok upang makita kung ano ang nangyayari. Dumating ang mga sinaunang martial artist. Dumating na ang Mount Thunder Sect. Sigaw ng lalaking namamahala sa pag-verify ng mga invitation card. Pumasok ang 3 babae na nakasuot ng vintage dress. Nangunguna ang isang babae na mukhang 20 taong gulang na nakasuot ng puting vintage na damit. Bagaman dalisay at inosente, mayroon din siyang karisma. Lumapit siya kay Flynn at sinabing, ang aking ama ay kasalukuyang nasa closed-door meditation. Dahil dito, nandito ako sa ngalan niya. Pagtingin sa babaeng nasa harapan niya, lumiwanag ang mukha ni Flynn, at nagtanong siya, anak ka ba ni Xerxes Campbell, ang sect leader ng Mount Thunder Sect? Tumango ang babae. Oo, ang pangalan ko ay Delaney Campbell. I see. Please, pagkatapos mo, gumawa si Flynn ng malugod na kilos. Tumango si Delaney at dinala ang 2 pang babae sa burol. Pinagmamasdan ni James ang sitwasyon mula sa malayo. Makalipas ang 1 oras, mas kaunti ang mga tao. Gayunpaman, ang pasukan sa paanan ng bundok ay binabantayan pa rin. Ang paglusot ay magiging mahirap. Dahil kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maglakad ng diretso patungo sa pasukan. Hawakan mo dyan. Napatigil siya. Lumapit sa kanya ang ilang gwardya ng pamilya Blythe at hinarangan ang kanyang dinadaanan. Anong pangalan mo? Nasaan ang invitation card mo? Kumunot ang noo ni James at sinaway sila, anong klaseng ugali ito? The Blythes should be honored that I'm here. How dare you ask for my invitation card? Don't make me kill you. Stop spouting nonsense, old man. Dito nakatira ang Blythe family. Kung walang invitation card, kahit ang emperor ay hindi papayag ang makadaan. Ang mga gwardya ay nangingibabaw. Inutusan sila ng amo ng sambahayan na tumanggap ng mga panauhin na may mga invitation card nang may paggalang at tanggihan ang pagpasok sa mga walang dala. May death wish ka. Dumilim ang mukha ni James. Tapos, nagtaas siya ng kamay. Ang malakas na enerhiya ay natipon sa kanyang palad, at ang bantay ay hinayla patungo sa kanya. Pagkatapos, hinawakan siya sa leeg, itinaas siya sa ere. Pakiusap, sugpuin ang iyong galit at huwag isa puso. Sinusunod lamang nila ang mga utos. Nagmamadaling lumapit si Flynn at magalang na sinabi. Casual na inihagis ni James ang gwardya sa lupa. Arg! Panipi, napasigaw sa sakit ang gwardya. Natigil ang ngiti ni Flynn, at malamig niyang sinabi, maaari ko bang ipaalala sa iyo na ito ang Mount Little Root ng western border kung saan nakatira ang pamilya Blythe. So ano? Ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Nagdilim ang mukha ni Flynn. Tapos, hinampis niya.